Mara, ano na naman ba ang gagawin mo sa buhay mo? Palagi ka na lang lasing. Pinagtatawanan ka na ng mga kapitbahay natin dahil dyan sa madalas mong pag-iinom ng tuba. Huwag niyo nga ang pinakialaman. Gusto kong uminom bakit ba? Hindi ko naman hinihingi sa inyo ang perang pambili dito Isa pa, si Lolo Ben ang nagbigay nito sa akin. Kita mo na, kahit pananalita mo, hindi mo masabi ng diretso. Ang hirap sa'yo kapag kinagagalitan ka, dinadaan mo sa mga dahilan mo. Kahit si tatay pang nagbigay ng alak sa'yo, ilagay mo naman sa tamang lugar. Tamang lugar naman ng bahay Ano bang kinagagalin ninyo? Ang anak-anakan niyong intindi niyo. Huwag ako. Matanda na ako para sermonan niyo araw-araw. Ba't ang lintik na babaeng to? Peli, anak. Pabayaan mo na si Mara. Saka mo nalang kausapin kapag wala ng epekto ng alak sa anak mo. Baka may problema lamang siya. Isa pa, ang mahalaga ay alam pa rin niya ang daan pa uwi. Huwag ka na mag-alala sa kanya. Isa pa po kayo, palagi nyo nalang sinusuportahan ang pag-iinom ng babaeng to. Magmula nang mamatay ang kanyang ama nagkaganyan na siya. Pumalit sa pagiging lasinggero ni Dondon. Kundi pa inihatid ng mga tanod ni Kapitan sa gubat na inabutan ng antok ang apo ninyo. Kababaeng tao kung saan-saan humihiga. Mabuti na lang at hindi pa natsetsempohan ng mga kalalakihan to. Paano kung pagsamantalahan siya habang tulog? Ang mahalaga may alak. Nay, pabayaan niyo na lamang akong uminom. Subukan lang na may makialam sa akin at papatayin ko ang lalaking magtatangka para halayin ako. Bakit hindi niyo na lang po asikasuhin ang magaling niyong anak? Kung bakit naman kasi kailangan niyo pang tumanggap ng dagdag palamunin dito sa bahay. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng kapatid mo. Kahit kanino pa siya galing, mahal ko siya. Baka pagdating ng araw yan pa ang mag-aalaga sa'yo. Hindi ka naman inaano ni Boboy pero galit na galit ka. Wala ka pang trabaho pero kung umasta ka parang ikaw ang nagpapakain sa kanya. Hindi po ba't maaga akong nagtrabaho para sa inyo ni tatay? Kaya nga nasira ang buhay ko Hindi niyo alam Kasi nga, wala kayong pakialam sa akin. Ang alam niyo lang tumanggap ng pera. Tapos ngayong wala na akong trabaho, pinamumukha niyo sa akin na wala akong silbi. Dahil masyado ka nang masakit magsalita, hindi porkit ampong ko lang si Buboy hindi na siya karapat-dapat mahalin. Kung tutuusin, dapat mahalin natin si Buboy dahil wala na siyang ina at ama. Iniwan siyang parang basura ng totoo niyang pamilya. Pati ba naman sa atin, ganun din ang mararanasan niya. Di mahalin niyo. Huwag niyo na akong isama sa kawang gawa niyo. Wala ang pakialam sa kanya. Kung ang sarili ko nga hindi ko naaalagaan, ibang tao pa kaya? Anong sabi mo? Ang sabi ko po, kalokohan ng pagmamahal. Sa panahon ngayon, mahirap nang magtiwala sa hindi nating kadugo. Hindi ko nga alam kung saan ang galing yan Isoli niyo sa gubat dahil kapag nakikita kong pagmumukha ng batang yan, kumukulo ang dugo ko. Tumigil ka na, Mara. Ako nasusura sa mga iniimik mo. Mabait na bata si Buboy. Saka magmula na dumating ang batang yan sa bahay na ito, nagkaroon ng siglang pamamahay ng iyong ina. Saka alalahanin mo, na sunod-sunod ngayon ang mga nawawalang babae na ang edad ay 30 pataas. Kagagawan daw ng aswang kulob. Nag-aalala lamang kami sa'yo. Para naman kayong bata, nagpapapaniwala kayo sa ganyan. Kasi makatulog na nga. Teka Lolo, nasan nga pala ang alak na dala niyo sa akin? Inubos mo na. Wala na akong may bibigay sa'yo. Hindi na maganda ang epekto ng alak sa'yo. Sumasama ang ugali mo. Kung may nangyari man sa'yo noon, sana hindi ka tuluyang magpadala sa galit mo. Matuto kang humanap ng tamang landas para sa ikagaganda ng buhay mo.
May pakialam po ba kayo sa mga pinagdadaanan ko? Kaya huwag niyo kong uutusan sa kung ano mga dapat kong gawin sa buhay ko. Ikaw ang walang pakialam sa pag-aalala namin sa'yo. Saka binabawi ko na sanga ng puno ng talisay. Ibalik mo sa akin at ibibigay ko sa mas karapat dapat na humawak ng agimat ko. Yung po bang sanga na kulay itim? Nilagay ko sa loob ng alak. Ang sarap ng lasa. Saka hindi ko na ibabalik sa inyo yun. Gumawa na lang po kayo ng bago. Sige po, kailangan ko na matulog. Busog na ako sa pulutan na sermon nyo ni nanay. Ko, anong ginawa mo sa agimat ko? Bakit tinulubog mo sa alak? Mawawalan yun ng bisa. Hindi rin ako pwedeng gumawa ng isa pang agimat dahil wala yung katulad. Ang weirdo nyo, lolo. Ayaw nyo nun. Imbis isuot ininom ko na lang ang katas. Ang lakas nga ng tama Nakakaramdam agad ako ng antok. Gusto ko yung nakakatulog ng maaga. Hindi mo dapat binabaliwala ang agimat, Mara. Dahil yun na lang ang maaari nating gamitin laban sa aswang kulob. Bakit ba tigas-tigas ang ulo mo? Sustay, tigilan nyo na nga ang tungkol sa agi-agimat na yan. Masisira lang lalo ang ulo nyo niyan. Isa pa, wala namang kwentang tao ang pinagpapasahan nyo ng agimat. Ang alam ko sa mga ganyang anting-anting dapat ay may mabuting puso ang nagmamay-ari nito. Hindi yung taong balot ng kasamaan ng puso. Ang sakit nyo na magsalita. Hindi nyo nga alam kung ano mga pinagdadaanan ko. Parang nawala ang aking lasing sa masasakit na sinabi nyo. Hindi ako magtataka kung dumating ang araw na ang pamilyang ito ay masira ng dahil nawala na ang mga respeto nyo sa isa't isa. Nakakalungkot makita kung paano nyo sinasaktan ang loob ng bawat isa. Bakas sa mukha ni Lolo Ben ang lungkot at wala itong imik na umalis sa harapan ni Mara. Alam ni Mara ang kanyang ginagawa kahit nasa ilalim siya ng epekto ng alak. 15 taong gulang pa lang siya nang matuto siyang uminom ng tuba dahil ang gusto niya ay makatulog ng maaga. Pero lingid sa lahat na bukod sa pag-iinom ay may iba pa siyang ginagawa. Hindi totoong hindi siya naniniwala sa mga aswang, pero magmula nang mapunta sa kamay niya ang agimat na gawa sa sanga ng puno ng talisay, ay naging manunugi siya ng iba't ibang klaseng mga halimaw. Siya ang lihim na pumapatay sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Hanggang ngayon, na 30 taong gulang na siya, ay mas tumindi pa ang lakas ng mga aswang na nakakalaban niya. Kaya madalas, nakikita siya ng mga tanod sa gubat na natutulog dahil totoong dun siya inaabutan ng antok pagkatapos niyang makipaglaban sa mga aswang. O ano? Nakita mo na? Nagtatampo na naman sa'yo ang matanda. Ikaw kasi hindi ka marunong pagsabihan. Hindi ko na alam ang gagawin sa'yo para lang matigil ka na sa pag-iinom. Mahilig kasi kayong makialam sa mga pinaggagagawa ko. Bakit hindi ako makikialam? Anak kita, kung may mangyaring masama sa'yo, sa palagay mo manonood lang ako? Ang hirap sa'yo, tumatanda kang lasinggerang paurong. Oo na, lasinggera na ako, lasinggera. Matutulog na po ako. Matulog na rin kayo. Nang kahit papano hindi akong palaging nakikita ninyo. Paano matutulog wala pa si Buboy? Diyos kong bata yan, baka naghanap pa ng mga baboy ramo sa gubat. Ay, napapansin ko, napapadalas na yata ang pagpunta ng batang yun sa bundok. Abay gabi na hindi pa umuuwi. Talaga bang iba na ang paborito? Yun ang pagsabihan ninyo na wag nang lumabas ng gabi. Nawawala ang lasing ko sa inyo Saka wala po akong pakialam sa kanya kahit hindi na siya umuwi. Mabuti yun nang hindi po kayo nagmamalaki sa akin. Hindi ka man lang magpakita ng pag-aalala sa kapatid mo? Hindi siya kapatid. Bakit ba ang kulit nyo? Palagi nyo sinasabing kapatid ko siya kayo lang naman ang nag-iisip nun. Ayoko nang maririnig ang sinasabi ninyong kapatid ko siya. Nagtataasa ng mga balahibo ko sa katawan. Kung ibalik nyo na lang ang batang yan ko sa inyo napulot. Total kaya na niyang mag-isa at buhay ng sarili niya. Bakit hindi ikaw ang umalis? Ikaw ang kaya ng mabuhay mag-isa.
Si Buboy, hindi ko siya itatapon na katulad ng ginawa ng walang kwenta niyang ina. Hindi ko maisip na pagkatapos magtapon ng anak nagagawa pa rin matulog sa gabi. Sakit naman. Mas pinipili niyo ang ampon na yon kesa sa akin. Saka hindi naman yata inabandon na si Buboy. Baka kayo pa ang kumuha sa kanya. Huwag mo akong pinagsasalitaan ng ganyan dahil wala kang alam. Piliin mo maging mabuting tao kay Buboy dahil baka dumating ang araw na pagsisihan mo ang pagiging masama sa kanya. Bakit naman po akong magsisisi? Nagiging totoo lamang ako sa nararamdaman ko. Kung may dapat man akong pagsisihan, yun ay nang maging babaeng anak ninyo. Lumagapak ang pisngi ni Mara sa lakas ng sampal ni Aling Feli. Uminit ang kanyang muka na parang nawala ang pagkalasing niya. Nangilid ang luha na napatingin siya sa kanyang ina. Sa halip na humingi ng tawad, ay mas tumalim pa ang tingin nito sa kanya. Para maintindihan mo kung saan ka dapat lumugar. Anak lang kita ha, kaya huwag kang makakalimot rumispeto sa akin bilang ina mo. Dahil kaya kitang ipagpalit kay Buboy kapag hindi ka nagbago. Ikaw ang klase ng inang hindi dapat nirerespeto. Ipagpapalit niyo ako kay Buboy? Pues magsama kayo. Hindi ako natatakot. Gagawin ko kung anong gusto ko. Hindi ako titigil sa pag-inom ng alak dahil ito lang ang nakakaintindi sa akin. Hindi na umimik si Aling Feli nang ipakita ni Mara kung gaano kasakit ang mga sinabi nito. Sa halip ay padabog na umalis si Aling Feli sa harapan niya. Nakahalukip-kip ang brasong lumapit ito sa pintuan sa labas at doon inabangan si Buboy. Si Mara naman ay pumasok na sa kanyang kwarto at marahang inihiga ang katawan. Sa kamalayang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Kahit kailan ay hindi siya nagpakita ng pag-iyak sa kanyang pamilya. Nagkukulong siya ng kwarto at tahimik na umiiyak. Maya-maya pa ay naalala niya bigla si Buboy. Madalas niya itong sundan sa gubat dahil sa kakaibang ikinikilos nito. Napabalikwas siya ng higa at matalim ang tingin na napatitig sa lumang baul na nasa kanyang paanan. Hindi ako makakapunta sa gubat ngayon. Nakakasura. Bakit kasi hindi pa umuwi yung lintik na Buboy na yun? Hindi tuloy ako makatakas para maghanap ng mga aswang. Habang patuloy na pinakikiramdaman ni Mara ang paligid at hinihintay ang pagdating ni Buboy, muli niyang pinagmasdan ang silid at napako ang kanyang paningin sa bote ng tandway na nakapatong sa lumang lamesa. Bumangon siya at nilapitan ang boteng walang laman. Sa loob ay ang maliit na sanga ng puno ng talisay. Wala man lang nakakapansing gumagamit pa ako ng sanga ng talisay para hindi tuluyang umepekto ang alak sa aking katawan at mapaglabanan ng matinding antok para lang mapatay ang pinuno nila. Marami nang pinatay ang aswang sa baryong ito. Ano pa kaya ang kakayahang taglay ng sanga para maubos ko na ang mga aswang na pumatay sa aking ama? Gusto ko nang mabigyan ng katarungan ng mga nangyari sa akin noon. Hinawakan ni Mara ang malamig at madulas na bote ng tandway, saka dinala sa bintana at itinapat sa bilog na buwan na ang liwanag ay tumatagos sa likido at diretsyong kumakalat ang anino ng sanga sa kanyang muka. Tumagal lamang ng ilang segundo ang pananatili ng bote sa kanyang mga kamay, saka malungkot na napatingin sa madilim na kakawyan at humugot ng malalim na buntong hininga. Gaano na ba ako katagal na nagpapakalunod sa alak na to? Bilang isang lasinggerang humihiram ng tapang at lakas sa alak. Pero ang laman naman nito ay isang lokal na alak ng tuba na gawa sa katas ng buko ng nyog. Naku po, kumukulo na naman ang simpleng likido. Palatandaan na may aswang na gumagala sa gitnang kakahuyan. Lumingon muna sa pinto si Mara bago maingat na itinaktak ang bote ng alak sa tabla para mahulog ang sanga. Nang makuha niya ang agimat, ay nagsuot naman siya ng mahabang berdeng jacket, salakot at panyo na tumataklob sa ilong niya at bibig. Ganon din ang talim na ginagamit niya laban sa aswang. Parang kasing gaan ng papel na tinalon ni Mara ang bintana at pagtapak niya sa lupa ay kasing bilis ng kidlat ang ginawa niyang paghakbang.
Parang alam niya kung saan siya pupunta dahil nararamdaman niya ang panganib sa kagubatan. Muli niyang inayos ang kulay berdeng salakot sa ulo. Nagtaklob siya ng telang kulay luntian para walang makakilala sa kanyang lihim na pagtugis sa mga aswang na kulob. Ang nilalang na ang pinipiling biktima ay ang mga babaeng nagtapon ng anak. Sa kasamaang palad, 3 babae na sa kanilang baryo ang nawawala at nang matagpuan ay wala na ang kanilang mga matres, bituka, maging ang masiselang parte ng kanilang katawan ay sinadyang sirain sa pamamagitan ng kalmot ng kuko. Napatigil siya sa paglalakad nang makita ang isang nilalang na nakadapa sa katawan ng patay na usa. 2 metro ang layo ni Mara sa nilalang na nakatalikod sa kanya. Walang tigil ang paggalaw ng ulo na halatang sarap na sarap sa pagkain ng bituka ng hayop. Dinig na dinig din niya ang paghigop nito sa dugo ng biktima. Wala ka ng takas sa aking talim. Sisiguraduhin kong yan na ang huling hapunan mo. Dahil ang magkabilang dulo ng talim na hawak kong kutsilyo ang siyang magpapahinto sa iyong pangbibiktima sa mga hayop dito sa gubat. Biglang tumigil ang nilalang sa ginagawa nito habang nakatalikod sa kanya. Itinigil nito ang paggasab sa lamang loob ng hayop. Akala ni Mara ay makikita na niya ang totoong itsura nito. Pero bigla itong kumaripas ng takbo papalayo sa kanya. Tangay ang kapirasong bituka ng usa. Pero dahil sa agimat ng talisay na nasa bulsa ni Mara, naamoy niya ang mabahong singaw ng katawan ng aswang. Matalas din ang kanyang paningin at pandinig, lalong-lalo na sa gabi. Hanggang sa paghabol niya sa aswang, ay tumigil siya sa tapat ng mataas na puno ng dao, kung saan ay nawala ang sinusundang aswang. Mabilis siyang nawala sa paningin ko. Teka, may bakas ng sariwang dugo sa damuhan. Napangiti ng malapad si Mara at sinuri ang dugo. Hinawakan niya ang malagkit at pulang likido gamit ang hintuturo at hinlalaking daliri. Saka ikinuskos sa bawat isa. Inilinga niya ang paningin sa buong paligid, kahit alam niya kung nasaan ang hinahanap. Lumabas ka na, halimaw ka! Dahil kapag napagod ako sa kakapahabol mo, hindi ako manghihinayang na patayin ka sa pinakamasakit na paraan. Bakit ka ba palaging nakikialam? Pati ang paglapa ko sa usae, pinanghihimasukan mo pa. Dahil marami ka nang napapatay. Ang mga katawan ng mga babaeng binibiktima mo, saan mo sila dinadala? At bakit ko sasabihin? Tama lang na mamatay ang mga babaeng nagtatapon ng anak dahil takot sa obligasyon. Duwag at walang karapatang maging ina. At wala ka rin karapatang pumatay ng mga babaeng walang kalaban-laban. Hindi ikaw ang Diyos para hatulan ng mga nagkasala. Ikaw ang dapat na mamatay. Wala kang kwentang nilalang. Kalokohan! Sino lang ang may karapatan? Ikaw na nagtatago sa berdeng mga kasuotan na akala mo'y santa. Pagmasdan mo kung paano kung lapain ang bituka ng usa na kagat ko. Ganito rin ang sarap ng laman ng mga babaeng yon. Para sa akin, wala silang karapatang mabuhay. Hanggat hindi ko napapatay ang babaeng pumatay sa anak ko, hindi ako titigil sa paghahasik ng lagim. Nagpapatawa ka ba? Aswang na naghihigante? Sino ba ang anak mo? Baka katulad mo ring halimaw. Dahan-dahang tumingala si Mara sa tapat ng mga patak ng dugo. Nakatayo ang halimaw sa sanga ng dao habang kinakain ang lamang loob ng usa sa palad nito. Dala ng bugso ng damdamin ay sinibat niya ito ng kanyang hawak na talim, pero mabilis kumilos ang halimaw. Nagawa nitong makalapit sa kabilang sanga ng puno ng dao para itong unggoy sa liksi at kung paano lumambitin sa mga sanga. Nagpalipat-lipat ito ng puno habang naririnig niya ang matinis nitong paghuni na parang naiipit na boses ng uwak. Hahabulin kita kahit saan ka magpunta! Sinundan ni Mara ang dinadaanan ng halimaw at halos manlaki ang mga mata niya nang makitang nakatayo na ito sa ibabaw ng malaking bato. Ang liwanag mula sa bilog na buwan ang nagbigay itsura sa aswang.
Matalim ang kulay pulang mga mata, nakalabas ang malalagaring ngipin, at ang ilong ay katulad ng palapa ng nyog. Kulubot ang balat sa mukha na may kulay itim na mga balahibong pino sa noo. Isa kang halimaw na bumagay sa iyong mga pangil na halos kalahating dangkalang haba. Agad na kumilos si Mara para patamaan ng gamit niyang talim ang aswang na nasa kanyang harapan. Pinaikot niya sa ere ang sandata na ang diretsong patatamaan ay ang aswang na kulob. Pero laking gulat niya nang sa pagbitiw niya ng armas ay sakto rin ang pagdaan ni Buboy na may mga dala pang patay na usa. Hindi nito napansin ang aswang na nakatayo sa likuran nito dahil sa buwat na usa sa balikat ng ampon niyang kapatid. Muntik na itong tamaan ng kanyang talim na pinakawalan, parang sadyang humarang at humarap sa kanya. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Akmang sasagot na lamang sana si Mara, pero napigilan niya ang kanyang sarili. Hindi siya pwedeng makilala ni Buboy. Malalaman ito ang mga pinagagagawa niya kapag ipinarinig niya ang boses dito. Pero paano naman ang aswang sa likuran nito? Habang nakangisi pa rin at unti-unting lumalapit na kay Buboy. Sunod-sunod ang paglunok niya ng laway, dala ng nararamdamang takot at pag-aalala para kay Buboy. Mahigpit niyang hinawakan ng isa pang talim sa kanyang kamay, habang buong tapang na sumerko sa ere na ang bagsak ng paa ay diretso sa aswang na magtatangka sanang sakmalin ang kanyang kapatid. Huwag kang makikialam dahil pwede rin akong pumatay ng mga lalaki. Gustong-gusto ni Mara na magsalita ng mga oras na yon, pero hindi niya magawa. Si Buboy naman ay hindi halos makagalaw habang pinapanood silang naglalaban ng aswang. Iniiwasan ni Mara na matanggal ang berding takip sa muka at salakot sa ulo para hindi makita ang kanyang muka. Dala ng pagkalito sa mga dapat uunahin, nakalmot siya ng aswang sa kanyang braso na agad umagos ang dugo. Nabitiwan niya ang hawak na sandata at nagtataka kung bakit gano'n na lang ang hapdi ng sugat sa kanyang kaliwang kamay. Tumitibok-tibok pa, kaya napapangiwi ang mukha niya, ngunit tuwid pa rin siyang tumayo. Nahawakan ng kanyang kanang kamay ang sugat at muling binalingan ang nakatayong si Buboy. Nilakihan na lang ni Mara ang boses para maitaboy ang kapatid papalayo sa lugar na yon. Umalis ka na. Huwag ka na ulit pupunta sa gubat na ito. Sino ka ba? At anong nilalangan nasa harapan natin? Huwag ka ng maraming tanong. Tumakbo ka na! Umalis ka na! Oh, may sugat ka po. Hindi na natapos ni Buboy ang mga sasabihin nang bigla itong tinalon ng halimaw. Agad na natumba sa lupa si Buboy at nabitiwan na rin ang buhat nitong usa. Halos mamilipit sa sakit ang binatilyo nang bigla itong tusukin ng kuko ng aswang sa binti nito. Umalis ka sa ibabaw niya! Nong, tulungan niyo po ako! Hindi na pinansin ni Mara ang masakit na sugat sa kanyang braso. Inatake na niya ang nagwawalang halimaw. Pinagsusuntok niya ang mukha nito. Kahit sanay na siyang makapatay ng aswang, dito lamang siya nahirapan. Halos hindi nito iniinda ang lakas ng kamao na pinapatama niya sa mukha nito. Kahit nakahiga na ito, ay magkakasunod na sipa pa rin ang pinakawalan niya sa nakahandusay na aswang. Tumatama ang kanyang mga paa sa matigas na sikmura ng kalaban, pero nahawakan nito ang kanyang kaliwang binti at ubod lakas na kinagat. Ramdam na ramdam niya ang pagbaon ng mga pangil nito sa kanyang kalamnan. Kasabay ng pagtayo ng aswang, ang pagpunas sa dumikit na dugo sa pisngi nito. Ipinakita pa ng halimaw kay Mara kung paano nito sinaid ng dila ang pulang likido sa palad nito. Napakasarap ng sariwang dugo. Walang kasing tamis. Wala kang silbi. Ngayon naman, isusunod ko ang lalaking ito. Nakikita ko sa iyong mga mata ang takot nang atakihin ko ang binatilyong ito. Huwag mo siyang sasaktan! Unti-unting lumapit ang aswang sa kinaroroonan ni Buboy na hindi halos makagalaw sa kinatatayuan. Nanlalaki ang mga matang nakatitig sa aswang. Nanginginig ang dalawang mga kamay habang nakatuon sa lupa.
Pinilit ni Mara na tumayo at agad na nilukso ang aswang. Mabilis niyang dinukot sa kanyang bulsa ang sanga ng talisay at inipit niya sa kanyang kamao. Dito na magkakasunod na pinagsususuntok niya ang aswang sa muka, sa ilalim ng panga at sa tenga. Bawat bitiw niya ng suntok ay napapasigaw ito sa sakit na para bang may dagdag na bigat ang lapat ng atake ng kamay ni Mara. Dala ng matinding takot ng aswang, gumawa ito ng paraan para makatakas kay Mara. Nakalmot siya nito sa kanyang leeg, kasunod ng pagtulak sa kanya para matihaya naman siya sa damuhan. Agad na tumakas ang aswang at nagtago sa madilim na kakahuyan. Nang mawala na sa kanyang paningin ang nilalang, ay galit na galit niyang nilapitan si Buboy at sinampal ng malakas. Anong ginagawa mo mag-isa sa kagubatang ito? Hindi mo man lang nagamit ang itak na nakasabit sa bewang mo? Sa susunod na atakihin ka ng aswang na yon, wala nang magliligtas sa'yo. Pasensya na po. Gusto ko lang naman pong hulihan ng paborito ko sa si Ate Mari. Hindi ko po alam na may aswang pala na magpapakita para patayin ako. Huwag mo na itong uulitin. Opo, uuwi na po ako. Agad na tumalikod si Buboy kay Mara habang nakatungo. Paika-ika itong naglakad dahil sa sugat na tinamo nito sa aswang. Saka lang din niya naramdaman ang awa sa kapatid. Kahit nalagay ito sa panganib, ay pinilit pa rin itong dalhin ang nabitiwang patay na usa at binuhat habang humahakbang papalayo. Hindi niya namalayan na biglang tumulo ang kanyang luha sa kanyang mga mata, kaya't mabilis niyang pinunasan ng likod ng palad ang kanyang pisngi. Lihim na sinundan ni Mara si Buboy para masigurado niyang ligtas itong makakauwi sa kanilang bahay. Saka lang din niya naramdaman ang pagguhit ng sakit sa kanyang mga sugat. May paghibot-hibot pa sa loob na parang unti-unting hinuhukay ang kanyang laman. Pagdating ni Buboy sa bakuran ng kanilang bahay at nang matiyak niyang nakapasok na ang kapatid sa loob ng kanilang kubo, ay umikot siya sa likod at magaan ang katawan na tahimik na pumasok sa bintana ng kanyang kwarto. Kakaibang sakit ng sugat ko. Hindi naman ako ngayon lang nasugatan pero kakaiba ito. Ang sakit. Lintik na aswang kulob na yun. May araw din siya. Papatayin ko siya sa susunod na magkita kami. Isa-isang tinanggal ni Mara ang kanyang mga damit, saka dumampot ng isang bote ng tandway na may lamang alak. Inihulog niya doon ang agimat, saka ininom ng sunod-sunod. Nang mahati ang laman ng alak, ay kumuha naman siya ng itim na kandila sa kanyang aparador. Sinindihan niya yon gamit ang posporo, kasunod ng pagdukot niya sa ilalim ng kanyang unan, ang kutsilyong kulay itim. Kinuha niya ang panyo na pantakip sa kanyang muka at kinagat niya yon upang mabawasan ang sakit kahit papano. Itinapat niya ang talim sa apoy na galing sa itim na kandila. Nang makitang may sapat na init at umuusok na ang talim, madiin niyang inilapat yon sa kanyang mga sugat. Halos mapasigaw siya sa sobrang sakit sa pagkakapaso. Maluwa-luwa ang kanyang mga mata habang patuloy na ginagamot ang kanyang sarili. Sabay buhos ng alak sa kanyang mga sugat. Dala ng matinding hirap na pinagdadaanan. Nakatulog siya ng mahimbing na balot ng kumot ang buong katawan. Kinabukasan, nagising si Mara sa ingay na nasa labas ng kanyang kwarto. Nagkakagulo ang mga tao at si Buboy ang gustong makausap. Ito ay dahil sa may natagpo ang babaeng wakwak ang tiyan at nawawala ang matres. Ganon din ang mga bituka nito. Si Buboy lang daw ang huling nakita sa gubat. Paano ako lalabas ng kwarto ko? Hindi nila pwedeng makita ang mga sugat ko. Saka baka lalo nilang pagbintangan si Buboy kapag lumabas itong may sugat sa binti. Teka, bakit ba ako nag-aalala? Ay ano naman kung mapahamak siya? Mula sa loob ng silid ni Mara ay dinig niya ang galit na boses ng mga tao. Ang gusto lang daw ay makausap si Buboy hanggang narinig ni Mara ang boses ni Lolo Ben. Asensya na kayo. Totoo na nang galing nga ang aking apo sa gubat para manghuli ng usa.
pero wala siyang nakitang aswang. Wala siyang alam sa mga pinagsasasabi nyo. Heto nga, at nasugatan siya sa binti dahil sa mabangis na hayop na umatake sa kanya. Huwag naman po kayong sumugod dito para lang tanungin ng anak ko tungkol sa aswang. Ang totoo po, inatake siya ng aswang kulob kagabi. Mabuti na lamang daw po at may nagligtas sa kanya. Sa dami ng mga pinagdaanan ng anak ko kagabi, hayaan niyo po munang magpahinga siya. Huwag na po kayo mag-alala. Pasasaan pa't mauhuli rin po natin ang aswang sa tulong ng taong lihim na tumutugis ng mga kulob. Hindi na makapambibiktima ang mga halimaw na yan dahil sa bagong tagapagligtas natin. Biglang nawala ang malakas na ingay ng mga tao at tumingi ng pasensya kay Lolo Ben at Aling Feli. Maya-maya pa ay narinig ni Mara ang mga yabag ng tao papalayo. Saka naman kinausap ni Aling Feli si Buboy na kahit hindi niya nakikita ay alam niyang nagtatago ito sa loob ng kwarto. Simula pagkabata ay likas na sa kanyang kapatid ang pagiging mahiyain. Kapag kinakausap naman ito ay palaging nakatungo at tipid kung magsalita. Ayon sa kanyang ina, ay duguan daw ito nang matagpuan sa gubat. Ayon sa kwento ng matandang unang nakapulot dito, bago inampon ni Aling Feli na noon ay 5 taong gulang pa lang si Buboy, tinangay raw ito ng mabangis na hayop, kaya't kapansin-pansin ang malaking peklat nito sa balikat na parang kagat ng isang hayop. Pero habang tumatagal, ay napapansin ni Mara ang madalas na pagpunta ni Buboy sa gubat. Kapag umuuwi ito, ay may dala ng hayop na butas ang leeg. Gamit daw nito ang itak sa pagpatay, pero iba ang nararamdaman niya sa kapatid. Katulad ng mga tao, ay napapansin na rin yon sa binatilyo. Pero nakita niyang may iba pang aswang sa gubat at nawala ang pagdududa niya sa kapatid niyang si Buboy. Narinig mo, Buboy? Pinagdududahan ka na ng mga tao dahil sa madalas na pagpapagabi mo sa gubat. Ang tigas ng ulo mo. Mabuti na lang at nailigtas ka ng babaeng tumulong sa'yo. Paano kung hindi? Pasensya na po, Nay. O siya, tama na yan. Napag-usapan na natin ito kagabi. Ang mahalaga ay walang nangyaring masama sa'yo, Buboy. Ni hindi man lang natin mapasalamatan ng taong tumulong sa'yo. Hindi rin malinaw kung lalaki ba siya o babae. Para po siyang kidlat, Lolo. Ang bilis niya pong kumilos. Kaya lang po, ay nasugatan po siya sa binti at braso. Lolo, baka po mapahamak po siya. Kita mo na? May muntik magbuwis ng buhay dahil sa kakulitan mo. Huwag ka nang manghuhuli ng mga usa at baboy ramo para sa kapatid mo, ha? Tutali, baliwala naman sa kanya ang kabutihang pinapakita mo. Teka, Tay, si Mara ba lumabas na ng kanyang kwarto? Abay, hindi pa. Hayaan mo na at baka nalasing na naman kagabi. Ay, isa pa ang babaeng yun. 30 taong gulang na pero ang utak para pa ring bata. Walang direksyon ng buhay. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa batang yun. Siguro ay may pinagdadaanan lang. Baka masama pa rin ang loob dahil sa pagkamatay ni Dondon. Mahirap mawalan ng mabait na ama. Lalo na kung namatay ito sa harap niya. Tay, asong gubat ang pumatay kay Dondon. Aksidente ang mga nangyari, walang may kagustuhan. Kaya ang babaw ng dahilan para magkaganyan siya. Pero kung naniniwala siyang mga aswang na nagsaaso lang yon, lalo pat alam naman nating lahat kung ano ang tunay na dahilan ng paglalasing niya. At hindi niya alam yon, kaya hayaan na muna natin siya ngayon. Dahil nga po binulag ninyo ng mga kwentong kathang isip nyo lang. Kaya tuluyang nagbago ang kanyang ugali. Aba, bakit napunta sa akin ang usapan? Hindi katang isip ang tungkol sa mga aswang at patunay ang ilang mga biktimang babae na natatagpo ang wakwak ang tiyan at nawawala ang mga laman loob. Sinong nilalang ang gagawa nun, Aber? Kung hindi mga aswang na nagtatago sa kagubatan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako naniniwalang totoo sila. May tao lang na nasa likod ng mga sunod-sunod na pagpaslang sa mga babae na kung tutuusin tama lang sa kanila. Karamihan sa mga biktima mga babaeng napapabalitang nagtapo ng anak. Diyos ko kang babae ka. Mag-iingat ka sa mga pinagsasasabi mo. Baka mamaya merong makarinig sa'yo. Kahit may kasalanan ng isang tao, wala pa rin silang karapatang bumawi ng buhay na hiniram lang natin sa Diyos. Kaya nga, ayoko nang makarinig pa ng tungkol sa mga aswang.
Dinig na dinig ni Mara ang pagtatalo ni na Lolo Ben at Aling Feli sa loob ng kanyang kwarto. Walang makaiintindi sa kanyang lihim na pinagdadaanan at ang matindi niyang galit sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Walang nakaalam sa mabigat na pinagdadaanan ng kanyang kalooban. Dahan-dahan siyang bumangon sa katring gawa sa kawayan. Maingat niyang itinago ang mga gamit sa loob ng aparador. Sumuot na rin siya ng damit na kayang itago ang mga sugat sa katawan. Muli niyang dinampot ang kaunting alak sa sahig, saka inubos ang laman ng bote. Hindi pa nasiyahan at tuluyan na naman siyang nagpakalasing para hindi maramdaman ang humahapding mga sugat. Umagos ang mga luha sa kanyang mga mata at napalitan ng matinding galit na nauwi sa pagbabasag niya ng bote sa loob ng kanyang kwarto. Dahil sa lalaking yun, nasira ang buhay ko. Nakagawa ako ng kasalanan na habang buhay kong pinagsisihan. Dahil sa ingay na nilikha ng nabasag na bote, ay magkakasunod na katok sa pinto ang kanyang narinig. Boses yun nang nag-aalalang si Aling Feli. Mara! Ano bang nangyayari sa dyan sa loob? Wala po, Nay. Natapig ko lang ang bote ng alak ko. Pasensya na po. Lumabas ka na sa kwarto mo at kanina ko pa nailuto ang usa na hinuli ni Buboy para sa'yo. Busog pa po ako, kayo na lang ang kumain. Saka wala akong gana. Hindi na umimik si Aling Feli pagkatapos marinig ang mga sinabi niya. Sa halip ay nanatili itong nakatayo sa tapat ng kanyang pinto at nakikiramdam sa pagkilos niya sa loob ng kanyang kwarto. Itigil mo na ang pag-inom ng alak. Wala ring magandang patutunguhan kung lulunurin mo ang sarili mo sa tuba. Huwag niyo na lamang po akong pansinin, lalo na ang pigilan ako sa aking pag-inom. Alak lang ang makakatulong sa akin, wala nang iba. Paano ka namin matutulungan? Ni ayaw mo magsabi kung ano ang pinagdadaanan mo. Ay nako, ikaw na ang bahala, buhay mo yan. Pero huwag mo sanang alisin ang karapatan ko bilang ina. Nag-aalala rin kaming pamilya mo sa'yo. Pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Aling Feli, ay natigilan si Mara. Darating din ang araw na malalaman din ng kanyang pamilya ang punot dulo ng madalas niyang paglalasing. Kasunod, ang mahihinang yabag ng paa ni Aling Feli, papalayo sa kanyang kwarto. Pagsapit ng gabi, ay tahimik na nakaupo sa may bintana si Mara. Malayo ang tanaw sa madilim na kakahuyan. Mahihina rin ang lagok niya ng alak, habang ang malamig na hangin ay humahampas sa kanyang muka. Inililipad ang hibla ng kanyang buhok na sumasabay sa bawat galaw ng mga dahon sa puno. Kinuha niya ang sanga ng talisay at inipit yon sa pagitan ng kanyang daliri. Hudyat ito nang muli niyang pagtugis sa aswang na kulob. Kahit masakit ang mga sugat sa katawan, ay pinilit niyang tumakbo papunta sa gubat. Hindi pa siya nakalalayo, ay napansin niya ang isang matandang babae. Nakaupo ito sa nakatumbang puno ng santol. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Kapansin-pansin din ang maumbok nitong bukol sa likod. Sino ka? Bakit may taklobang yung mukha ng berdeng panyo? Hindi po ba't ako ang dapat maunang magtanong sa inyo? Ano ang ginagawa ninyo sa gubat ng mag-isa? Hindi kayo natatakot na baka atakihin kayo ng mababangis na hayop? Hindi ako natatakot dahil alam ko kung ano lang ang mga uri na kinakain nila. May hinihintay akong binatilyo na nangakong magdadala sa akin ng karne ng usay. Pero kanina pa ako nakaupo dito hindi pa siya dumarating. Sa tingin ko po walang binatilyong magpapakita sa inyo. Nagkakahigpitan po sa pagpunta rito sa gubat dahil sa mga sunod-sunod na pagkawala ng mga babae. Kung makapagsalita ka, parang kilala mo yung taong hinihintay ko. Kaya ba ikaw ang dumating at lumapit sa akin? Nagkataon lang na nakita ko po kayo. Ang mabuti pa, umuwi na kayo. Delikado ang lugar na ito. Ngumiti ng mapait ang matanda hanggang narinig niya ang yabag ng mga papalapit sa kanilang kinaroroonan. Pasensya na po, Lola Eva. Nahirapan po akong tumakas Hindi na natapos ni Buboy ang mga sasabihin niya nang mapansin niya si Mara na nakatayo sa harapan ng matanda
Biglang namutla si Buboy nang makita si Mara at nabitiwan niya ang kulay dilaw na Tupperware na may laman ng karning usa. Oh, ikaw ang nagligtas sa akin kagabi. Bakit mo kinakausap si Lola Eva? Akala ko magkakilala kayo. Nauna lang siya ng ilang minuto sa'yo, Buboy. Akin na ang bibigay mong ulam sa akin. Dinampot ni Buboy ang nahulog na Tupperware sa lupa, saka iniabot sa nakalahad na palad ng matanda. Pigil ang galit na napakuyom ng kamay si Maria. Muling sumaway sa utos niya si Buboy. Lumabas pa rin ito ng gabi. At sino ang matandang ito na tinawag na Lola Eva? Sa tingin niya ay matagal nang magkakilala ang dalawa. Bakit kaya inililihim ng kapatid ang pakikipagkita sa matanda? Maraming salamat sa ulam, Buboy. Sa uulitin. Kapag may mahuli ka ulit na hayop, bigyan mo ulit ako, ha? Opo, Lola. Pero hindi na po ako pinapayagan ni Nanay lumabas ng gabi. Kayo na lang po ang pumunta sa bahay. Bakit po ba hindi na lang kayo makipag-usap kay Nanay? Hayaan mo at ako na ang pupunta. Sige po, Lola Eva. Kailangan ko na pong umuwi. Baka makahalata po si Nanay na umalis ako sa bahay. At sa iyo naman po, na nagligtas po sa akin kagabi. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ka nakinig sa utos ko na huwag kang pupunta ng gubat mag-isa. Pasensya na po. Hindi na po mauulit. Hindi nakita ni Buboy kung gaano namula ang mga mata ni Mara dahil sa galit. Nakatungo itong nakikipag-usap sa kanya, habang si Lola Eva naman ay tahimik nang umalis. Dala ang ibinigay na ulam ni Buboy. Hindi ba sinabi ko kagabi na ayoko nang makikitang pumupunta ka pa rito sa gubat? Hindi ka pa rin natatakot? Pasensya na po. Naipangako ko po kasi sa matanda na dadalang ko po siya ng ulam eh. Gaano katagal mo nang kilala ang matandang kuba na yon? 5 taon pa lang po ako nang makilala ko po siya. Ang totoo po niligtas niya po ang buhay ko laban sa mga aswang. Umakyat po siya ng puno para itago ko. Kaya lang nahulog po siya at nagkaroon ng bukol sa likod. Wala naman po siyang pamilya para samahan po siya magpagamot. Kaya hinayaan na lang po niya na makuba siya. Bakit parang ngayon ko lang siya nakita sa baryo natin? Nakatira po siya sa gubat. Halos magkasabay lang po kayong dumating ni Lola sa baryo natin. Pasensya na po talaga. Kailangan ko na pong umuwi. Kung ganon, dayo lang siya. Opo, tama po kayo. Hindi na hinintay pa ni Buboy na makapagsalita ulit si Mara. Mabilis itong tumakbo para umuwi sa bahay nila. Inayos niya ang salakot at panyong nakataklob sa kanyang muka. Saka hinabol niya ang kapatid para masiguradong ligtas itong makakauwi. Pero pagdating niya sa gitnang kakahuyan ay nakita niyang nakatayo si Buboy. Nanginginig ang katawan at humahakbang paatras. Sa kanya nakita ang mga baboy ramo na naglalaway. Humahakbang pasulong sa kinaroroonan ni Buboy. Maigpit niyang hinawakan ang sanga ng talisay, pati ang kutsilyong ginamit kagabi. Huwag mo ipapakitang natatakot ka. Bakit ba hinahabol ka ng kamalasan? Alam po kasi nila na ako ang tirador ng mga hayop dito sa gubat. Kaya natatandaan nila ang aking muka. Hindi sila basta hayop. Mapupula ang kanilang mga mata. Kitang-kita sa liwanag na nagmumula sa sikat ng bilog na buwan na hindi sila mga ordinaryong baboy. Sila'y mga aswang na nagpapanggap na baboy ramo. Po, kung ganun bakit ako? Akala ko po ang binibiktima lang ng aswang ay ang mga babaeng nag-aabandona ng mga anak nila. Akala ko rin yun. Kailangan bilisan mong pagtakbo. Huwag kang lilingon at sikapin mong tumakas habang pinipigilan ko sila. At nasumugod ang pinakamalaking baboy ramo kay Buboy. Pero maagap na humarang si Mara at sinalubong ng kanyang kutsilyo ang leeg ng tumalon na hayop. Umalingaw-ngaw ang huni ng baboy at tumulo ang dugo sa lupa. Ganon din ang dalawa pang natitira sa likuran nito at mabangis ang mga galaw na pinuntirya si Mara. Hanggang ang isang baboy ramo ay humabol sa tumatakbong si Buboy. Mabilis ang kanyang naging pagkilos para mapatay ang mga baboy na humaharang sa kanya. Nang biglang dumating ang isang nilalang na may matapang na mga mata. Ang aswang na kulog ngayon ay nakangising nagpakita sa kanya.
bukang-buka ang mga kamay na sumugod sa kanya papalapit sa kanyang kinaroroonan habang inaalala ang kanyang kapatid na kasalukuyang hinahabol ng nakapuslit na baboy. Nagkaharap din tayo. Katapusan mo na ngayon. Ikaw ang humanda sa gagawin ko. Wala kang kwentang tao. Kilala kita, kaya ikaw na ang isusunod ko. Sinalubong ni Mara ang papasugod na aswang gamit ang kanyang kutsilyo, pero nakailag ito at sinipa siya sa kanyang muka ng kalaban. Hindi sinasadyang nabitiwan niya ang hawak na sanga ng talisay at nahulog sa madabong bahagi ng lupa. Wala na siyang oras para hanapin ang agimat at nakipaglaban na siya sa halimaw na nakakagat sa kanyang braso. Ang sakit! Papatayin kita! Tinabig ni Maria ang aswang at sinuntok sa leeg, pero ngumisi lang ito at parang nang aasar pa na sumayaw sa harapan niya. Ang sarap talaga ng dugo ng antingerang lasinggera ng Baryo Malatap. Kaya hindi ako nagkamali sa pagtugi sa'yo eh. Marami ka nang napatay sa mga kasamahan ko. Kaya katapusan mo na! Susugod pa sana ang aswang sa kanyang kinaroroonan nang tamaan ito ng palaso sa binti. Sinundan niya ng tingin ang pinagmulan ng pana at nakita niya si Lolo Ben na nakatayo sa gilid ng puno. Nakatutok ang pana sa nilalang na nasa harapan niya. Sa kabila ng tama ng aswang ay nakuha pa rin itong ngumisi ng nakakaloko at pinutol ang palaso na nakatusok sa binti nito. Natsempuan din kitang aswang ka. Alam ko lalabas ka ngayon para kumain ng mga buhay na hayop. Pakialamerong laos na antingero. Bakit hindi mo pabitawan ang palaso? Tingnan ko lang kung makakatama ka ulit. Ganun nga ang ginawa ni Lolo Ben. Hinila nito ang tali ng pana, pero halata ang panginginig sa kamay ng matanda, kaya't sumablay ang pag-asinta nito sa aswang. Humilos naman agad si Mara para atakihin ang aswang, pero sinalubong siya ng saksak sa tiyan gamit ang matutulis nitong mga kuko. Bumulwak ang dugo at umagos ang pulang likido sa kulay berde niyang kasuotan. Napasigaw ang matanda at muling pinana ang aswang, kaya hindi na nakalapit ang halimaw para tuluyan siyang patayin. Tumakbo na ito sa kakawyan, kasunod ang mga natirang baboy ramo na hindi nakaporma para atakihin siya. Oh, may tama ka! Tulungan po ninyo ako. Oo, sige. Tutulungan kita. Pero hindi kita pwedeng dalhin sa bahay. Sa kubo ko sa gitnang palayan, doon muna kita pansamantalang dadalhin. Para magamot ang iyong sugat. Halika, kumapit ka sa kamay ko. Kailangan nating magmadali. Kahit nanlalabo ang paningin ni Mara, ay kumapit siya sa kamay ng kanyang Lolo Ben. Wala na siyang pakialam kung makita pa nito ang kanyang muka. Ang mahalaga ay mawala ang pananakit ng kanyang sugat. Tuluyan nang nilisan ng dalawa ang gubat hanggang nakarating sila sa bakuran ng maliit na kubong nakatayo sa gitna ng palayan. Gawa yun sa kugon at ang dingding ay yari sa kawayan. Pagpasok nila sa loob ay nakita niya ang iba't ibang klase ng armas na nakasabit sa dingding na gawa sa sawali. Dala ng maraming natamong sugat at tama sa tiyan ay nawalan ng malay si Mara. Bumagsak siya sa saig at naramdaman niya na natanggal na ang kanyang salakot at panyong tabing sa kanyang ilong at bibig hanggang sa tuluyang dumilim ang kanyang paningin. Kinabukasan ay naramdaman niya ang mga kamay na naglalagay ng tali sa kanyang sugat sa binti at sa braso, ganun din sa kanyang tiyan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niya si Lolo Ben na nakaupo sa gilid ng kanyang katre habang nagdidikdik ng talbos ng bayabas sa maliit na lusong na gawa sa bato. Nang maramdaman itong nagising na siya, ay seryoso itong nagsalita nang hindi tumitingin sa kanyang muka. Gulat ako nang makita ko yung muka. Ang dating pagdududa ko sa'yo ay nabigyan na ng kasagutan. Alam kong ikaw ang matagal nang pumapatay ng mga aswang sa simula't simula pa lamang.
Sa tulong ng alak na ibinigay ko sa'yo, nawawala ang takot mo laban sa mga aswang at itinatago ang katotohanang isa kang manunugis ng mga aswang na kulob. Delikado ang ginawa mo kanina. Nakipaglaban ka kahit may mga sugat ka sa katawan. Wala na po akong dapat na ipaliwanag. Nakita na ninyo ang mukha ko. Isa pa iniligtas ko lang ang matigas na ulo na apo ninyo. Hindi ko siya mapapatawad sa madalas na paglabas niya ng gabi. Pangalawang beses nang nalalagay siya sa panganib pero pumupunta pa rin siya sa gubat. Dati ko nang alam na palihim na tumataka si Buboy para makipagkita sa matandang unang nagpalaki sa kanya. Hindi natin yun mapipigilan dahil utang nito ang buhay kay Eva. Nakasunod ako palagi kay Buboy at kagabi lang siyang nakatakas sa akin na mabuti na lang at nandun ka para iligtas siya. May kakaibang nangyayari sa kapatid mo. Tulungan mo kong alamin yon. Hindi ko siya kapatid. Marami akong hindi maintindihan sa mga kinikilos ni Buboy. Kaya sana hayaan niyo akong malaman kung bakit niya ginagawang makipagkita sa matanda kahit delikado ang gabi. Ako lang ang kikilos. Ayokong pati kayo ay mapahamak. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa tingin ko, may inililihim si Buboy sa atin. At kung paanong naging malapit ito sa matandang nakatira sa gitnang kagubatan. Sa palagay ko, ay hindi naman nakita ni Buboy ang iyong muka. Pero sa ngayon, mas makabubuting dumito ka na muna. Hindi natin maitatago kay Peli ang mga nangyari sa iyo kagabi. Dahil sa malalim na sugat mo sa tiyan. Nakaligtas po kaya si Buboy? Nakita ko pong hinahabol siya ng isang baboy ramo. Oo, umuwi ako sa bahay habang natutulog ka. At ako na ang gumawa ng paraan para hindi ka hanapin ng iyong ina. Huwag ka mag-alala. Hindi nila alam ang bahay na ito. Magpahinga ka muna bago tayo mag-usap. Naiwala ko po ang agimat na ibinigay ninyo sa akin. Hindi naman masyadong malakas ang bisa ng agimat na ibinigay ko sa'yo. Panlaban lang yon sa pagkakalasing mo at pagdagdag sa lakas para lumaban sa aswang. Sa tingin ko, ay ikaw ang magmamana ng lahat ng mga kagamitan ko. Tugisin mo mga aswang na pumapatay sa mga kababaihan dito sa ating baryo. Nang matapos ito sa panggagamot sa kanyang sugat, ay tumayo na si Lolo Ben. Saan po kayo pupunta? Magpapahangin lang ako sa labas habang nagpapahinga ka. Kapag nakabawi ka na ng lakas mo, ay ituturo ko sa'yo kung paanong gagamitin ang mga agimat ko. Para namang maraming aswang ako makakalaban, Lolo. Oo, Mara. Marami sila. Ang mga baboy ramo, pati ang mga nakasagupa mo kagabi, ay mga alagad ng aswang kulob. Hindi sila basta-basta tinatabla ng pana o talim dahil kailangan pa nating gumawa ng pana na ibinabad sa katas ng bunga ng talisay. Paghahandaan natin sila at tutulong ako sa'yo. Mamaya na po ako magpapahinga. Pag-usapan na po natin kung paano ako makakaganti sa aswang na yun. Natuto ka na rin namang uminom ng alak. Ay gagawa na ako ng mabisang pangontra sa aswang. Pangontra? Paano po? Ang bunga ng puno ng talisay ay madalas na dinidikdik upang ang katas ay isama sa alak. Mabisang pangontra ito sa kagat ng aswang. At kahit masugatan ka, ay hindi ka makakaramdam ng kahit na anong sakit. Katulad ng epekto ng alak sa katawan, pinapalakas nito ang loob ng tao para lumaban sa mga nilalang ng dilim. Paano po kung maubos ang mga tuba? Imposible. Nakikita mo ba ang mga kahon sa ilalim ng katre mo? Lahat yan ay naglalaman ng alak na halos 8 buwan kong iniimbak. Dati akong lasinggero, kaya gumagawa ko ng alak na suporta sa bisyo ko. Dito ko rin natuklasan ang kakayahan ng agimat na talisay nang hindi sinasadyang malagyan ng kahoy ang tapayan dahil naiwan kong walang takip. Bakit hindi po kayo gumawa ng paraan para magamit ito laban sa mga aswang? Dahil kay Peli, sa'yo at kay Buboy. Natakot akong baka balikan kayo ng mga aswang na kulob. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit at paano kang naging manunugis ng mga aswang. Dahil po sa pagkamatay ng aking ama at ang hindi makatarungang dahilan ng aswang laban sa mga babaeng binibiktima nila. Nararamdaman ko kung bakit madalas kang umiinom. Nakikita ko sa mga mata mo, punong-puno ng pagsisisi at galit kung ano man ang gumugulo sa isip mo. Huwag mong itago. Sa halip,
Ikwento mo sa mga taong makakaunawa sa'yo. Pero hindi ko pa po kayang ipagtapat ang matagal nang gumugulo sa isip ko. Wala pong kapatawaran ng nagawa kong pagkakamali. Hindi kita pipiliting magtapat kung ano mga pinagdadaanan mo. Pero hanggat hindi mo yan inilalabas sa dibdib mo, patuloy kang pahihirapan ng iyong konsensya. Tuluyan nang bumagsak ang luha sa mga mata ni Mara at napahagulgol ng malakas. Hirap na siya sa pagtatago ng kanyang lihim. Nagbago ka nung nanggaling ka sa Maynila para magtrabaho at lalo ka nagkaganyan nang mamatay ang iyong ama. Naging isa kang lasinggera na madalas matagpuan tulog sa gubat. Ang buong akala ko ay bahagi mo yon ng pagpapanggap. Pero ang totoo, inaabangan mo ang aswang para patayin kahit langon-lango ka sa alak. Wala kang takot mamatay na parang naghahanap ka na lang ng dahilan para mabuhay. Lolo! Huwag ka nang umiyak, iha. Mahalin mo mga taong nagpapahalaga sa'yo. Lalo na si Buboy, na kahit delikado ang gubat sa kanya, ay naghahanap pa rin ng paborito mong ulam. Kung sa bagay ay hindi natin siya kadugo, pero kakaiba ang batang yon. Madalas napagkakabalan siyang anak ni Peli dahil malaki ang pagkakahawig ng mata nito sa mga mata mo, Mara. Ang kilos, hugis ng muka, ay katulad ng sa iyo. Matagal na napaisip si Mara habang nakatingin kay Lolo Ben. Maya-maya pa ay naglakad ang matanda at pumasok sa silid nito. Pagbalik ay may dalang isang bote ng tanduay na may lamang alak. Nasa loob ang isang tela na kulay pula. Buksan mo ang takip ng bote at uminom ka ng alak. Pagkatapos, sabihin mo kung may nararamdaman ka pang sakit sa mga sugat mo. Kinuha ni Mara ang bote, saka ininom ang laman. Gumuhit ang mainit na likido sa kanyang lalamunan hanggang sa sikmura. Ang matinding sakit ng sugat niya ay nabawasan. Totoo po na nakakatulong ang alak para mawala ang pananakit ng sugat ko. Pero may konti pa rin kirot at hindi na masyado kumpara kanina. Sa'yo na ang alak na may katas ng bunga ng talisay. Alagaan mo sa orasyong nakasulat sa tela na nasa loob para sa bisa ng agimat. Magmula ngayon ay ikaw na ang gagamit ng aking pana. Ingatan mo mabuti, pero sa ngayon ay kailangan mo munang magpagaling. Dito ka muna, kahit mga 5 araw lang. Paano po si nanay? Natitiyak kong hahanapin niya ako at magtataka kung bakit hindi ako umuuwi. Ako na ang bahalang gumawa ng paraan. Hindi nila pwedeng malaman na ikaw ang manunugis ng aswang dahil kapag nakilala ka ng mga kalaban, pwede nilang gamitin si Napeli bilang kahinaan mo. Sasabihin ko na lang na nakahanap ka na ng trabaho sa bayan, kaya't imbis na magalit ang iyong ina, ay matutuwa pa yon panigurado. Iisipin niyang nagbabago ka na. Kailangan po ba talagang gawin yon, Lolo? Hanggat hindi natin nakikilala ang tunay na kalaban. Ang kailangan ko lang ay mapigilan si Buboy sa paglabas-labas niya sa gabi at ang madalas na pakikipagkita niya kay Eva. Wala talaga akong tiwala sa matandang yon at mabigat ang loob ko sa kanya. Hindi rin po maganda ang pakiramdam ko sa matandang yon, Lolo. Na kahit nasa atin na si Buboy, ay parang kaya niyang kontrolin ng kapatid ko. Ang ibig bang sabihin ng pagkakaligtas mo kay Buboy ay tanggap mo na siya bilang kapatid? Wala naman po ako magagawa kung ayaw ko sa kanya. Sadyang malayo lang ang loob ko kay Buboy dahil sa isa kong nagawang pagkakamali. Madalas ko siyang nakakagalitan, binubulyawan, pero hindi ibig sabihin na hindi siya mahalaga sa akin. Ayoko lang tanggapin sa sarili ko na nagpapakita ko ng pag-aalala sa iba, samantalang... Samantalang ano? Wala po, Lolo Ben. Muntik nang madulas ang dila ni Mara sa pagsasabi ng lihim niya sa matanda. Sige na, aalis na muna ako. Kailangan ko munang umuwi ng bahay. Kapag gabi na at wala pa ako, huwag kang pupunta sa gubat ng mag-isa dahil hindi pa lubusang magaling ang mga sugat mo. Mag-iingat po kayo. Nang tuluyang makaalis si Lolo Ben, ay sakalang binalingan ni Mara ang hawak niyang bote. Ininom niya ang laman at muling natulog.
Nagising na lang si Mara sa malakas na lagabog ng pinto sa kusina ng kubo. Nakita niya ang isang pamilyar na matanda. Duguan at nangihina. Gumagapang ito sa sahig at hirap kumilos. Madilim na ang paligid at wala pa rin ang kanyang lolobin. Akala niya ay walang nakakaalam ng bahay ng matanda. Pero heto at nakapasok si Lola Eva. Tulungan mo ako. Maraming mga asong ligaw at aswang na humahabol sa akin. Gusto nila akong patayin. Saglit lang po. Bumaba si Mara sa katre para alalayang makatayo si Lola Eva. Pinaupo niya ito sa gilid ng kanyang higaan, saka pinagmasdan ang mga sugat sa mukha ng matanda. Hindi niya napansin ang malakas na pagkulo ng alak sa bote na nasa kanyang likuran. Nang marinig niya ang pagkulo at dahan-dahang lingunin ang bote, ay hinawakan siya ni Lola Eva sa kamay. Bigla siyang kinabahan nang gumuhit ang malaking ngiti sa labi nito. Teka, anong ibig sabihin nito? Naniningil ng pautang sa taong pumatay sa aking mahal na anak. Hindi mo ba talaga ako natatandaan? O kinalimutan mo na ang nangyari sa nakalipas na 15 taon? Sinasabi ko na nga ba't ikaw yan eh. Ikaw rin ang nakalaban ko sa gubat para ipagtanggol si Buboy. Hindi ko kayo maintindihan. Umawa ng malakas si Lola Eva habang matalim ang tingin sa kanyang muka. Marami akong pinatay na mga babaeng nag-abandona ng mga anak sa pag-aakalang ikaw ay sila. Wala akong kaalam-alam na nasa harapan lang pala kita. Tama lang pala ang pinagbigyan ko sa bagong mag-aampon kay Buboy. Hindi ako nagkamali. Ha? Oh, bakit namumutla ka? Hindi mo pa rin ba alam o talagang manhid ka na? Alam ko ang lihim mo. Nagtapon ka ng anak, hindi ba? Isang sanggol ang itinapon mo sa gubat malapit sa bahay ko, sa lugar kung saan napatay mo rin ang lalaking umabuso sa'yo. Pinatay mo ang aking anak, kaya nga pinatay ko rin ang iyong ama. Patas na tayo. Pero hindi kay Buboy. Siya lang naman ang batang itinapon mo. Umundol ang kaba sa dibdib ni Mara at ayaw gumana ng kanyang utak sa revelasyong narinig sa matanda. Tumayo ito sa kanyang harapan at dahan-dahang bumaba sa katre. Hindi totoo ang mga sinasabi ninyo. Nililin lang niyo ako para may katwiran kayong patayin ako. Yan ang alam mo, pero alam ng magulang mo, ng lolo mo at ni Buboy kung anong klaseng tao ka. Akala mo hindi nila alaman tungkol sa batang itinapon mo? Bago ko dinala sa kanila si Buboy, ay ipinagtapat ko sa kanila ang buong katotohanan. Ikaw lang ang walang alam. Napatayo si Mara habang paatras na tinatakluban ng sarili niyang palad ang kanyang tenga para hindi niya marinig ang mga sinasabi ni Lola Eva. Sige lang, magkunwari ka pa rin na walang naririnig. Anak mo si Buboy at narito ako para maningil ng buhay na inutang mo. Mula sa pagiging tao ay nagsaanyong halimaw si Lola Eva. Gumuhit ang malalaking ugat na nagsilabasan sa kulubot na balat nito sa muka. Unti-unti ring humaba ang mga pangil ng matanda at sa isang iglap ay naging aswang kulob ito. Lumabas din ang manipis nitong dila at bigla siya nitong sinugod. Galit na galit ito na lumilikha pa ng malakas na ingay. Si Mara, nagulat sa mga nangyari, ay hindi kagad nakalaban. Ilang beses siya nitong sinuntok sa dati niyang sugat at bumagsak siya sa sahig. Bago pa siya nakasalag sa bawat pag-atake nito, nagpambuno silang dalawa at dala ng matinding bugso ng damdamin. Sa mga nalaman ay mas lumabas ang galit ni Mara para sa matanda. Biktima si Mara ng pangahalay ni Mang Gustavo
ang anak ni Lola Eva at amo niya sa Maynila. Napatay niya ito sa pamamagitan ng lason. Pero nagbunga ang kalupitan na yon sa panahon na hindi niya kayang maging isang ina sa batang magpapaalala sa kanya ng mapait na sinapit ng buhay niya. Ang pagkakamaling habang buhay niyang pinagsisihan at tumiram ng lakas sa alak ngayon ay muling bumabalik. Siguro ay nagtataka ka kung paano ko nalaman na ikaw ang pumatay sa anak ko. Dahil ikaw lang ang huling naging katulong ng anak ko at magmula noon ay sinundan na kita. Doon ko nakita kung paano mo ibinasura ang aking apo. Ang anak mo ang lumapastangan sa pagkababae ko, kaya wala kang karapatang maghiganti sa akin. Papatayin ko siya at gagawin ko yun ng paulit-ulit. Kung totoong apo mo si Buboy, bakit pinagtangkaan mo ang buhay niya? Dahil iisa na lang kami. Ginawa ko siyang aswang kulob na siyang papatay sa'yo. Nagkunwari lang siyang takot sa akin, pero ang totoo, plano niya ito. At nagtagumpay kami. Nagtamo ka ng maraming sugat. Papatayin ka ng sarili mong anak. Dahan-dahang kanyang pahihirapan. Bakit mo to sinasabi sa akin? Masayang panoorin kung paano ka mahihirapang labanan ng sarili mong anak. Gagawin ko ang lahat para mabawi siya. Hindi ka magtatagumpay! Biglang sinakal sa leeg si Mara ng mabalahibong kamay ni Lola Eva. Humigpit na parang tali na gumagapos sa kanyang leeg. Habang nasa ganong sitwasyon sila, biglang dumating si Lolo Ben at kinuha ang alak sa silid nito. Dahan-dahang lumapit ang matanda para buhusan ng tuba na may katas ng bunga ng talisay, si Lola Eva. Eto na ang katapusan mo ngayon! Halimaw ka! Sabay buhos ng alak sa ulo ni Lola Eva. Napasigaw ito sa sobrang sakit. Nabitiwan ito si Mara na bumagsak sa sahig habang habol ang sariling hininga. Nang makabawi ng lakas ay tumayo siya at kinuha ang pana na nakasabit sa dingding. Itinutok niya yon sa hindi mapakaling aswang. Pagkatapos balahan ng pana ay 2 beses niyang pinatamaan sa dibdib si Lola Eva. Bumagsak ito sa sahig at nang gumagalaw pa ay kinuha ni Mara ang bote sa ibabaw ng kanyang higaan at ibinuhos sa katapat na sugat sa dibdib nito. Dala ng matinding galit ay dinala ni Mara ang katawan ni Lola Eva sa labas ng bahay at sinindihan gamit ang posporo. Sa kanya hinarap si Lolo Ben na hindi makapaniwalang pinatay niya sa brutal na pamamaraan si Lola Eva. Ang hindi alam ni Mara ay nakita ni Buboy ang pagpatay niya sa matanda. Labis na pagkasuklam ang bumakas sa mukha nito at biglang tumakbo papalapit sa kinaroroonan ni Mara. Humarap ito sa anyong halimaw na mas kakaiba sa itsura ng aswang na kulob. Buboy! Isa kang aswang! Tunay siyang apo ni Lola Eva. At ako ang kanyang ina, Lolo. Alam mo na ang tungkol sa kanyang pagkatao, Mara! Opo! Niloko ninyo ako. Nagpanggap kayong walang alam. Ang buong akala ko, may tatago ko ang lihim ko pero ako pa pala ang nahulog sa patibong ninyo. Huwag kang magpanggap na ikaw ang biktima. Wala kang kwentang ina. Ngayon naman ay pinatay mo si Lola. Buboy! Huwag mong sasaktan ang iyong ina! Wala akong ina. Si Lola lang ang mahal ko. Buong puso kong tinanggap ang pagiging aswang para patayin ang babaeng ito. Uyang nawala ang respeto ni Buboy kay Mara at sa isang iglap ay pinuntirya nito ang kanyang kamay. Sumugod ito sa ina at halos kagatin sa buong katawan si Mara. Nagpabaya siya at tinanggap ang lahat ng galit ni Buboy. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang batang inampon ng kanyang ina ay mismong anak pala niya. Imbis na pakitaan ng pagmamahal, ay inilayo niya ang kanyang sarili sa anak at palaging nagagalitan. Ang kahapong kasalanan ay muling nagbalik para maningil sa nagawa niyang kasalanan. Sa pag-abandona dito at wala siyang karapatang magalit kay Buboy dahil siya ang totoong nagkamali. Bumagsak si Mara
pasadsad sa lupa, pero hindi niya sinubukan tumayo para lumaban sa anak. Hinayaan niyang saktan siya nito kahit ang dugo sa kanyang ulo, tiyan at braso ay nagsimula ng umagos. Akmang susugod pa sana si Buboy, pero humarang na si Lolo Ben. Tama na! Huwag mo saktan ang iyong ina! Kahit gaano pa kalaki ang pagkakamaling nagawa niya sa'yo, ay hindi na magbabago ang katotohanan na siya pa rin ang iyong ina! Tumabi kayo! Ang tagal ko nagtiis para bigyan siya ng pagkakataong magpakita sa akin ng pagmamahal. Pero wala! Talagang masama ang ugali niya! Paano kita mamahalin kung hindi ko naman alam na anak kita? Paano kita tatanggapin sa buhay ko kung ang mismong anak ko ay itinapon ko? Wala na akong kwentang ina, pero sinubukan mo man lang ba na alamin ang totoo? At kung bakit ko yun nagawa? Huwag ka magpanggap na ikaw ang biktima rito, hayop ka! Hindi pa rin tama na itinapon mo ako na parang basura! Habang makikita kita ay maaalala ko lang kung paano ko pinagsamantalahan ang hayop mong ama. Matagal na hindi nakasagot si Buboy nang marinig ang sinabi ni Mara, kaya't si Lolo Ben na ang nagsalita. Ang buong akala namin, kapag ipinagtapat namin ni Feli ang katotohanan sa iyo, Buboy, ay magbabago ka. Mawawala ang galit mo. Kahit papano, ay may maganda pa rin nagawa si Eva nang sabihin sa amin ang buong katotohanan. Ang hindi lang namin matanggap ay ang hawaan ka ng pagiging aswang. Malinaw na ginamit ka lang din ng Eva para sa pansariling paghihiganti, para sa ama mong lumapastangan sa pagkatao ni Mara. Nang marinig ni Mara ang mga sinabi ni Lolo Ben, ay umupo siya sa lupa at nagsalita. Kung ang kamatayan ko ang magpapatahimik sa loob mo, sige, patayin mo na ako. Tutal, pagod na rin naman akong mabuhay nang matapos na ang paghihirap ko. Hayaan mo siya, Lolo. Pabayaan niyo na akong mamatay. Hindi gumalaw sa kinatatayuan si Buboy at mapula ang mga matang nakatingin lang kay Mara habang sugatan. Pero nagulat silang lahat nang dumating ang maraming baboy ramo. Binalot ng takot ang puso ni Mara nang palibutan sila ng mga aswang na alagad ng matanda. Hindi maaari ito. Naamoy nila dugo mo, Mara. At halos lahat ng aswang ay sumugod na rito. Dali-daling pumasok si Lolo Ben sa silid ni Mara at kinuha ang alak na may lamang katas ng bunga ng talisay. Ipinainom yun sa kanya para mawala ang kirot ng mga sugat niya. Tumayo siya at hinila ang tali ng pana na ibinigay sa kanya ng matanda. Siguro naman masaya ka na ngayon na nasa bingit ako ng kamatayan. Tumigil ka na! Ikaw ang masamang ina! Pero bakit ako pa lumalabas sa masama? Sana nga, mamatay ka na! Sasagot pa sana si Mara kay Buboy, pero sinugod na siya ng mga baboy ramo. Biglang bumilis ang kilos ni Mara dahil sa epekto ng alak sa katawan niya. Hindi na niya pinapansin ang mga kagat nito, sa halip ay gumaganti siya sa pamamagitan ng pagpana sa mga hayop. Pero nang pinagtulungan na siya ng mga baboy ramo, nakita niyang tumulong na si Buboy. Kinagat nito ang mga aswang at isa-isang winakwak ang mga tiyan ng mga yon gamit ang matutulis nitong mga kuko. Habang si Lolo Ben naman ang tagalagay ng alak sa mga sugat ng baboy. Umiingay ang buong paligid dahil sa mga bumabagsak na baboy sa lupa. Nagkikisay ito sa bawat pagbuhos ng alak sa katawan ng mga hayop. Saka lang naramdaman ni Mara ang sakit ng sugat niya. Nangihinang napahiga siya sa lupa dahil sa mabilis na pagkawala ng epekto ng alak. Sa dami ng tama niya sa katawan, kahit na anong klaseng agimat ang inumin niya, ay hindi na yun makakatulong pa sa kanya. Basta ang alam niya, natalo ni Buboy ang lahat ng mga baboy ramo. Habang unti-unti niyang ipinipikit ang kanyang mga mata, ay narinig niya ang boses ni Aling Feli na umiiyak. Kadarating lang nito at patakbong lumapit sa kinaroroonan niya. Mara, anak! Gumising ka! Bumangon ka! Imulat mo ang mga mata mo! Anak!
Naramdaman ni Mara ang mga bisig ni Aling Feli na nakayakap sa ulo niya hanggang sa tuluyang pumikit ang kanyang mga mata at napalitan ng kadiliman. Nang bumalik ang malay ni Mara ay naramdaman niya ang mainit na palad na nakahawak sa kanyang mga kamay. May minsan pang may nagpupunas ng basang tela sa kanyang mga sugat, sa braso, noo at sa binti. Maginhawa ang kanyang pakiramdam dahil sa maligamgam na tubig na dumadampi sa kanyang balat. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niyang si Buboy ang nakahawak sa kanyang palad. Mama, salamat po, gising na po kayo. Nay! Si Mama po, gising na! Mama? Tinawag mo kong Mama? Patawarin niyo po ako, Mama. Muntik na kayong mapahamak ng dahil po sa akin. Hindi ko pala kayang mawala kayo sa buhay ko. Na kahit hindi niyo alam na anak niyo ko, iniligtas niyo pa rin ako. Patawarin niyo po ako, Mama. Hindi ko po sinasadya ang lahat ng nagawa ko. Hagulgol ng iyak ang itinugod ni Mara sa mga narinig na sinabi ni Buboy. Para siyang nananaginip at nawala ang bigat sa kanyang dibdib, lalo na nang yumakap ito ng mahigpit sa kanya. Iba ang yakap ng isang anak. Ngayon niya lang naramdaman ang kakaibang pakiramdam na muling may yumakap sa kanya ng ganon kahigpit. Lalong lumakas ang kanyang iyak at gumanti rito ng yakap. Patawarin mo ako, anak. Natakot ako sa kahiyang idudulot mo sa akin kapag umuwi akong buntis at wala kang amang magigisnan. Pati ikaw ay pagtatawanan ng mga tao at iyon ang hindi ko kinaya. Para ituloy kang alagaan. Maniwala ka. Binalikan kita nang ako'y matauhan. Pero wala ka na ron at naiwan ang bakas ng mga dugo sa lugar kung saan kita iniwan. Akala ko, isa ka sa mga nilapa ng aswang na kulob. Kaya magmula noon ay naging manunugis na ako ng aswang. Walang araw na hindi ko sinisi ang aking sarili sa pag-abandon ako sa iyo. Ibinuhos ko ang galit sa mga nilalang na pumatay din sa aking ama. Huwag na po natin balikan ng mga nakaraan, Mama. Ang mahalaga ay napatawad ko na po kayo. Abot langit po ang takot ko nang makita kong bumagsak kayo sa lupa habang naliligo kayo sa sarili niyong dugo. Natakot ako na baka mawala ka at hindi na kita makakasama kahit kailan. Maya-maya pa ay sumilip sa pinto si Aling Feli at Lolo Ben. Hinintay namin na magtapat ka, pero mas ginusto mong magpakalango sa alak habang mag-isang pinapasa ng bigat sa iyong dibdib. Salamat at binago ng pagmamahal ang puso ni Buboy. Hindi namin alam ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Kasalanan pero tamang pinatay mo ang taong gumahasa sa'yo. Ang dahilan ng pag-inom-inom mo ng alak, ang tunay na nakapagpalambot sa puso ni Buboy. Nasaksihan niya kung paano kang nagdusa, Mara. Nakita niya ang paghihirap mo na pilit niyang binabaliwala. Lolo, Ang problema lang natin ngayon ay kung paano natin tatanggalin ang hawa ng aswang sa anak mo. hahanap po ako ng paraan para mawala ang pagiging aswang ni Buboy. Wala na pong babaeng mamamatay sa baryong ito, Mama. Gagawin ko po ang lahat para hindi po ako matulad kay Lola. Dapat lang, dahil kapag nagkatagpo tayo sa bundok, papanain kita para matauhan ka. Aray ko, magaling na nga po kayo. Nakukuha niyo na pong magbiro eh. Napuno ng tawanan ang loob ng kubo ni Lolo Ben at masayang kwentuhan. Patunay na ang pagpapatawad at pagharap sa kasalanan ay mabisang agimat laban sa kasamaan. Ilang araw na ang lumipas mula nang mangyari yon.
Tahimik pa rin na umiinom ng alak si Mara paminsan-minsan. Hindi para magdusa sa kanyang lihim, kundi para magdiwang sa magandang nangyari sa kanyang buhay. Kasama na siya palagi ni Buboy para maghanap ng mga ligaw na hayop sa gubat, at ito ang kinakain ng kanyang anak. Kumalat ang kwento tungkol sa kanilang agimat, at magmula ng panahong yon ay sinipagan ng mga tao ang pagtatanim ng puno ng talisay bilang respeto sa nakatagong kakayahan nito laban sa mga aswang na kulob. Muling bumalik ang katahimikan sa baryo at nagsilbing panakot ang mga kulob sa mga babaeng nagtatangkang magtapon at mag-abandona ng kanilang anak.